So, nakat yung unang recorded video discussion about problem 20-1, no? So, i-separate ko na lang yon. Dapat uulitin ko pa siya kaso wag na. So, start na tayo with problem 20-2. Ituloy-tuloy nyo na lang din yung panonood, no? So, at the beginning of the current year, si Lake Company naman po ang na-organize and authorized to issue share capital of 50,000 shares with a par value of 100 pesos. For problem 20-2, unlike problem 20-1, nire-require naman tayong to record journal entries using the journal entry method and present din daw natin yung shareholders equity. So, ang kaibahan niya kay 20-1, si 20-1 po naka-memorandum method ka dyan. So, kapag na-authorize ka na mag-issue ng shares, ikaw ay nagagawa lang ng memo entry. Pero for problem 20-2, pag na-authorize ka na mag-issue ng shares, since naka-journal entry method ka, you have to prepare na agad a journal entry. So, magpe-prepare ka na agad ng journal entry, magde-debit ka lang ng unissued ordinary share capital. So, nilagyan ko na lang din ng word na ordinary, no? Kahit hindi naman sinabi sa atin kung anong klase ng shares ito. Tapos, credit lang tayo ng authorized ordinary share capital. Ayan. Para dun sa total authorization sa atin. Ang total authorization sa atin is 50,000 shares, tapos ang par value niya ay 100 pesos. So, multiply mo lang din yan. 50,000 times 100 pesos. So, that is for 5 million pesos. So, 5 million pesos yung total na authorized na issue na shares natin. Then, for number 1, receive subscription daw tayo at par value from incorporators equal to 40% of the authorized share capital. So, ito subscription lang po ulit. Ibig sabihin, wala pa tayong cash na natatanggap, no? Tapos, at par value lang ulit siya. So, debit lang tayo ng subscription receivable since wala pa nga tayong cash na natatanggap. Tapos, credit lang din ng subscribe ordinary share capital. So, parehas lang siya ng journal entry under the memorandum method. So, 40% daw ito ng authorized share capital. Ibig sabihin, 40% nung 50,000 shares. So, 50,000 shares, multiply natin sa 40%. Magkano yung subscription price natin at par value lang. So, multiply mo lang din siya sa par value natin na 100 pesos. So, bale, ang total subscription natin, 50,000 shares, 40% daw niyan. So, 20,000 shares yung total na gustong bilhin at isinusubscribe, multiply sa par value na 100 pesos. So, that is 2 million. Yan. Tapos, for number 2, receive daw 25% down payment on the subscription from the incorporator. So, dito sa 2 million na total subscription na yan, nakakapag-down na ng 25%. Ibig sabihin, meron ka ng cash na matatanggap. So, debit cash, credit tayo ng subscription receivable. So, 2 million, down payment daw would be 25%. So, magkano ang total cash na marireceive natin? 500,000. Then, for number 3, receive full payment on 10,000 shares originally subscribed. So, nakatanggap ka na naman ng full payment sa 10,000 shares. So, computein mo muna magkano ba yung kulang para masabi natin na fully paid na siya. Kasi dito, sa number 2, meron ng 25% na down payment. So, parang yung ginawa lang natin kanina, kunin mo muna yung full price niya. 10,000 shares multiply sa subscription price na 100 pesos. So, 10,000 times 100. So, ang total na presyo niya is 1 million. Kaso nga, meron na tayong down payment. So, ileles din natin yung down payment na 25%. So, ang na-down na dito, 25%. So, that is 250,000.
So, itong si 250,000, pwede rin yung proportion nito, no, nung cash na natanggap. Kasi itong 500,000 na yan, applicable siya for the 20,000 shares subscription. Kasi 50,000 yung shares natin, di ba, yung authorized. 40% dyan yung sinubscribe. Ibig sabihin, yung total subscribed shares ay 20,000. So, pwedeng i-proportion mo si 500,000. So, 500,000, 10,000 yung ifo-fully pay, divide mo sa total subscription na 20,000. So, ganun din ang kalalabasan nun. So, 500,000 times 10 divided by 20, 250,000 din. Therefore, yung balance natin, yung kailangan na lang bayaran para ma-fully pay yung 10,000 shares is just 750,000. So, ayan na lang yung cash na matatanggap natin. So, debit cash, 750,000. Tapos, bawas lang din natin kay subscription receivable. 750,000. And since fully paid na nga ito, yung 10,000 shares na yan, pwede na natin siyang i-issue. So, ito pa yung isang kaibahan niya kay memorandum method. So, kapag ka-inissue natin yung 10,000 shares that is fully paid sa memorandum method, diba, tinatanggal natin si subscribe ordinary share capital, tapos magkikredit tayo ng ordinary share capital. Sa journal entry method, tatanggalin mo din, babawasan mo din si subscribe dahil nga mag-i-issue ka na. So, from credit, ide-debit natin siya. So, bawasan natin siya, no? Yan. So, from credit, ide-debit natin. Ang i-issue natin is 10,000 shares at par value na 100 pesos. So, that is 1 million. Yan. Tapos, instead, kasi sa memorandum method, dapat magkikredit ka lang dyan ng ordinary share capital. Ganyan. Ganyan kapag memo. Memo entry method. Pero dahil nga meron tayong journal entry method at dito, sa unang part, nung na-authorize tayo, ay nag-debit tayo ng unissued ordinary share capital. Ito yung ikikredit natin. So, ikikredit natin siya. From debit, ikikredit para mabawasan. Kasi from unissued, mai-issue mo na siya dahil fully paid na nga siya. So, credit mo siya for 1 million pesos. Ayan, ganyan po siya kapag ka journal entry method. Number 4, a patent was acquired by issuing 5,000 shares. The patent had no fair value. So, patent is an asset, no? Kaso wala daw po siyang fair value. So, wala tayong fair value ng property na matatanggap din natin. Wala din sinabi na fair value ng shares. So, ang gagamitin lang natin would be the par value. Doon tayo sa pangatlong order ng priority. So, debit tayo ng patent. 5,000 shares daw siya. So, walang fair value si patent, walang fair value si shares. So, dun tayo sa par value na 100 pesos. Tapos, 5,000 times 100, 500,000. Then, ang i-credit din natin dito, since tayo ay naka-journal entry method, unissued share capital din. So, babawasan mo ulit si unissued from debit, i-credit natin siya. Babawasan mo kasi issued na siya, no? Hindi na siya unissued. 500,000. Then, for number 5, received cash subscriptions for 15,000 shares at 120 pesos per share. So, ito cash subscription. Ibig sabihin, makakatanggap ka agad ng cash. So, 15,000 shares tapos 120 pesos ang subscription price or yung payment price. So, 15,000 shares times 120 pesos, that is 1,800,000. Since cash subscription ito, automatically mai-issue na natin siya. So, si unissued from debit, babawasan ulit natin. Kasi pag cash, automatically mai-issue siya. So, from debit, i-credit ulit natin siya. Pero ito, at par value lang siya, no? So, at par value lang. 15,000 shares multiply sa par value na 100 pesos. Ibig sabihin, yung matitira, ipapasok natin sa share premium. So, this is 1,500,000. So, kulang tayo ng 300,000 sa credit, pasok natin siya sa share premium. So, share premium, ordinary. So, inassume ko no na ordinary shares po siya. So, these are the journal entries para sa problem 20-2. Next requirement is to present the shareholders' equity.
So, present natin yung ating total shareholders equity. So, para sa journal entry method, mag-i-start ka with the authorized ordinary share capital. Kasi meron tayong journal entry na ganyan nung na-authorize tayong mag-issue ng shares. So, that is for 5 million pesos. So, 5 million pesos. Tapos, ileles mo sa kanya yung natitirang balanse ng unissued, ordinary, ordinary share capital. So, sa authorized, ileles mo yung balance ng unissued para makuha mo kung ilan yung issued. So, kunin natin magkano ba ang balanse ng unissued. So, una, meron siyang balance na 5 million pesos sa debit. So, kapag ikinikredit siya, may na-minus, no? So, hanapin pa natin si unissued. Dito, wala naman. Eto, 3.10. Meron kang credit na 1 million. Sa number 4, meron kang credit na 500,000. Sa number 5, meron kang credit na 1,500,000. So, minus natin lahat yan kasi lahat yan nakakredit. So, minus 1 million, minus 500,000, and minus 1,500,000. So, 2 million na lang yung kanyang balanse. So, minus mo yan dito, yung balanse ni unissued. So, kapag kaniles mo yan, 5 million minus 2 million, makukuha mo kung ilan yung total issued ordinary share capital, which is 3 million pesos. Ayan. So, ang issued natin, 3 million pesos. Ito yun. Pag pinag-plus mo yan, 1 million plus 500 plus 1,500,000. So, ano pa ang meron tayong account title? Subscribed Ordinary Share Capital. So, si Subscribed Ordinary Share Capital, 2 million siya. Ayan, meron siyang credit balance na 2 million. Kapag ka dinebit, minus natin, no? So, dito sa 3.10, merong na-debit sa kanya na 1 million. So, minus natin yun. So, ibig sabihin, 1 million na lang si Subscribe. Subscribe Ordinary Share Capital. Meron pa siyang balanse na 1 million. So, ano pa ang account title natin? Subscription Receivable. So, 2 million din siya. Tapos, nakasingil ng 500,000 and 750,000. So, minus natin parehas. Minus 500 minus 750. Meron pa ba? Wala na. So, ito na lang ang balanse ng ating subscription receivable. So, take note, pag subscription receivable, may na minus yan. So, minus natin 750,000. Ano pa ang account title natin? Share Premium. So, Share Premium Ordinary. Isa lang yan. Share Premium Ordinary. Doon lang yan kay number 5, which is 300,000. So, kunin na natin si total shareholders equity. So, double check ko muna if walang naiwan. So, tama naman tayo. So, plus lang natin to 3 million, 1 million minus 750 plus 300. Ito yung sagot, 3,550,000. So, that is our total shareholders equity. So, take note no na si problem 20-2 tayo ay naka-journal entry method. So, ano ba yung mas gusto ng standard? Mas gusto ko ng standard si memorandum method. Ito si problem 20-1. Kaya kung hindi sasabihin sa inyo kung anong method yung gagamitin, mas safe na ang gamitin natin is the memo entry method. Kasi ayun nga po yung mas gusto ng standard natin. So, next problem na tayo, problem 20-4. So, problem 20-4, ito mahaba-haba siya. Ang requirement sa atin is to prepare the journal entries to record the transactions using the memorandum method and present the shareholders' equity in the statement of financial position on December 31, 2024. So, parang yung kanina lang din. Tapos, memorandum method tayo. So, on January 1, 2024, Brook Company was organized. The entity provided the following transactions affecting the shareholders' equity in 2024. So, wala ulit siyang specific na date, no? Kaya number lang ulit. So, the entity was authorized to issue the following share capital.
Preference share capital, 100 pesos par value, 30,000 shares. Ordinary share capital, 50 pesos par value, 100,000 shares. So, memo entry method. Kaya tayo ay mag-memo entry, syempre. So, memo entry. Kwento mo lang. So, memo entry, Brook Company was authorized to issue the following shares. Tapos, pwedeng ilista mo na lang din katulad dyan. So, preference share capital na 100 par value tapos 30,000 shares. Literal na kokopyahin mo lang. Pwede naman yon. Tapos, ordinary share capital, 50 pesos par value, tapos 100,000 shares naman. So, memo entry method, ganyan lang siya. Memorandum entry lang para sa authorization. Then number 2, 40,000 ordinary shares were issued for cash at 60 pesos per share. So, since dalawa na yung klase ng shares na ini-issue natin, no, mahalaga na ma-emphasize mo kung preference shares ba or ordinary shares. So, for a while, ayan, so dapat kapag mag-journal entry ka, dapat ilagay mo na, i-indicate mo kung ordinary ba or preference. Because we have two types na nga po ng shares natin. So, nakapag-issue daw tayo ng 40,000 ordinary shares for cash. So, cash ang natanggap natin, no? At 60 pesos per share. So, debit lang ng cash, 40,000 shares multiply lang doon sa presyo niya na 60 pesos. So, 40,000 times 60 pesos, that is 2,400,000. Tapos, since nga ito ay for cash, automatically ay mag-i-issue na tayo ng ordinary shares natin. So, ordinary shares daw siya. So, credit tayo, ordinary share capital. Ito at par value lang palagi, no? So, 40,000 shares, multiply mo sa par value na 50 pesos. 50 pesos kasi ang par value ng ordinary shares natin. So, 40,000 times 50, that is 2 million. Tapos, yung sobra dito sa credit side ng 400,000, sa share premium lang natin siya ilalagay. So, share premium pero lalagyan ng word na ordinary. Kasi possible magkaroon din tayo ng share premium for the preference shares. So, that is the journal entry for number 2. Number 3, 10,000 preference shares naman were issued at 120 pesos for cash. So, ito for cash din. So, debit lang ulit ng cash. 10,000 na preference shares daw, multiply doon sa value na 120 pesos. So, ang total na cash na natanggap natin, 10,000 times 120. 1,200,000 siya. Tapos, since for cash ulit siya, mag-i-issue na ulit tayo. So, credit tayo ng preference share capital. So, indicate no na preference shares ito. So, 10,000 shares, multiply natin sa par value ng preference shares. Ang par value niya, 100 pesos. So, kapag ka magkikredit ka ng share capital, always at par value po yan, whether preference or ordinary. So, 10,000 times 100, that is 1 million pesos. Tapos yung sobra sa credit na 200,000 para magbalance yung journal entry mo kasi 1 to to, so kulang pa ng 200 dito, share premium. So, share premium preference. Ayan, ganyan po siya. Then, number 4, 10,000 preference shares were subscribed at par value. So, 10,000 ulit na preference shares, subscribed, wala ka pa natatanggap na cash, at par value lang. So, credit ka lang ng subscription, receivable, 10,000 shares multiply sa par value ng preference. Kasi at par value daw. Ang par value ng preference share, 100 pesos. So, 10,000 times 100. 1 million. Since hindi pa ito nababayaran dahil nga subscription pa lang siya, credit tayo sa subscribe, preference, share capital. At par value din. So, parehas lang naman kasi nga at par value yung subscription. So, 1 million din siya. Number 5,
400,000 was received from on the above subscription to preference shares. So, 400,000 yung nasingil natin dito. So, debit cash, 400,000. Tapos, bawasan na natin si subscription receivable. Kasi nga, nasingil na natin siya. Also, 400,000. Then, number 6. 1,000 preference shares were issued in payment of legal fees of 100,000 in connection with organizing the corporation. Since nga kakastart lang natin, no, meron pa tayong mga organization expenses na binabayaran. So, kasama itong legal fees na ito of 100,000. Nag-issue daw tayo ng preference share na 1,000. So, ang fair value ng organization fees na to, ito, si 100,000. Since meron siyang fair value, ayun yung gagamitin natin. So, organization expenses na lang ang gamitin nating account title. 100,000. Ano daw ang pinambayad natin? Preference shares. So, credit ka lang ng preference share capital. At par value lang din naman. So, ilang shares? 1,000 shares multiply sa par value na 100 pesos. Par value ni preference ha, hindi ni ordinary. So, 1,000 times 100. So, balance lang. 100,000. Then, number 7. 20,000 ordinary shares were issued for property, plant, and equipment which had a fair value of 1,300,000. So, ito property, plant, and equipment naman ang natanggap natin. So, meron siyang fair value. Diba, ayun yung first priority natin. Pag may fair value yung property na matatanggap natin, ayun yung gagamitin natin. So, debit lang, property, plant, and equipment. Gamitin mo yung fair value niya, 1,300,000. Ang in-issue daw natin is 20,000 ordinary share capital. So, credit lang ng ordinary share capital para sa kanyang par value. So, 20,000 shares multiply mo sa par value na 50 pesos. So, 50 pesos kasi yung par value ng ordinary shares natin. So, 20,000 shares multiply par value 50 pesos. So, that is 1 million. So, yung sobra ulit na 300,000, lagay lang natin sa share premium ordinary. Then, number 8. 15,000 ordinary shares were subscribed. So, subscribe, ibig sabihin, wala pang cash na natatanggap. At par lang ulit. So, katulad kanina, credit lang ng subscription, receivable. 15,000 shares, subscribe at par. Ang par value ng ordinary shares, 50 pesos. So, always mong babalikan yung mga par value, lalo kung dalawa na yung klase ng shares natin. So, 15,000 times 50, that is 750,000. So, since subscription pa nga lang, papasok mo pa siya sa subscribe. Subscribed ordinary share capital. 750,000. At par lang din naman kasi siya. And then sabi, 40% of the ordinary share capital subscription was collected. So, 40% daw nitong subscription na to ay nakolekta natin. Ibig sabihin, meron tayong cash na natanggap. So, si 750,000, multiply mo lang sa 40%. So, walang nafu-fully pay sa kanila, no? Times 40%. So, 300,000 yung natanggap natin na cash. Tapos, bawas lang din natin siya kay subscription receivable. 300,000. Then, number 9 to. Number 9. Number 10, the net income for 2024 was 2 million. So, kapag ka meron kang net income, kino-close mo yan kay retained earnings. So, since net income siya, ibig sabihin, yung balanse ng income summary natin ay nasa credit. So, parang closing entry kung babalikan nyo po si basic accounting. So, since si income summary ay nasa credit, pagka kinlose mo siya, ide-debit mo siya. Kasi net income daw po. Yung net income nakakapagpataas yan ng retained earnings or ng capital.
So, de-debit mo ngayon si income summary para ma-close siya for 2 million pesos. Tapos, ipapasok mo siya kay retained earnings. Also, 2 million pesos. Si retained earnings kasi parang capital yan. Ang balanse niya ay nasa credit. Pag kinikredit mo siya, tumataas siya. So, yung mga net income natin, dito siya sinasara kay retained earnings. Pag net income, madadagdagan si retained earnings, so credit mo siya. Pag net loss, mababawasan naman si retained earnings. Debit mo naman si retained earnings. Tapos, ang kapartner niya, income summary. Kasi sa income summary, doon kino-close lahat ng mga temporary accounts natin, yung mga revenue and expenses. So, these are the sagot for requirement A na journal entries. Requirement B naman is prepare daw natin yung shareholders' equity sa Statement of Financial Possession as of December 31, 2024. So, isa-isahin lang natin kung ano-ano ba yung mga account title natin dito, no? So, meron tayong ordinary share capital. Ayan. So, ordinary share capital, sama na natin dito. Ay, dapat i-kopyahin ko. Type ko na lang. Ordinary share capital. Ayan. Ang ordinary share capital natin, meron tayong 2 million. Tapos, nasan pa ba? Ordinary share capital, hanapin mo lang lahat yan. Ordinary, eto. Number 7, meron tayong 1 million. So, 2 million kanina, tapos 1 million kay number 7. Asan pa? Wala na. Tama ba? Wala na. So, ayun lang. Number 2, 2 million. Tapos, number 7 ay eto, 1 million. So, ordinary share capital natin is 3 million. Tapos, take note no, na meron din tayong subscribed ordinary share capital. So, unahin na natin yun. Si subscribed ordinary share capital. So, si subscribe ordinary share capital natin, asan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eto, sa 8. Sa number 8 siya, subscribe ordinary share capital, 750,000. So, ayun lang, wala namang nabawas or nadagdag sa kanya. 750,000. Tapos, meron din tayong share premium para sa ating ordinary shares. Ang share premium naman ng ordinary shares natin, so ito 400,000 sa number 2. Then, ordinary shares number 7, 300,000. And, ayun lang. So, 700,000 yung total niya. Then, preference shares na tayo. So, meron tayo syempre preference share capital. So, magkano ang total preference share capital natin? Ito kay number 3, meron tayong 1 million. Tapos, kay number 6, meron tayong 100,000. So, plus lang natin yan. And, ayun lang. So, 1,100,000 naman. Si preference share capital. Tapos, meron din tayo, di bang, subscribed preference share capital. Ang subscribed preference share capital natin ay, sana ba yun? Subscribe preference share capital, ito kay number 4. Merong credit balance na 1 million. Tapos ayun lang, wala pa na po fully paid dyan eh. So, 1 million siya. Tapos, meron din tayong share premium ng para kay preference. So, ang share premium ni preference, ito kay number 3, meron tayong 200,000. Meron pa ba? Wala na. So, ayun lang. Ang share premium ni preference, 200,000. And meron din tayong subscription receivable. So, ano-ano ang subscription receivable natin? Ito kay number 4, meron tayong 1 million na subscription receivable. Sa number 5, nabawasan siya ng 400,000 credit. So, minus natin 400,000. Tapos, sa number 8, nadagdagan siya ng 750,000.
Tapos sa number 9, nabawasan siya ng 300,000. So, ang subscription receivable natin would be 1,050,000. Tapos, mina-minus yan ha, si subscription receivable. And then, meron din tayo, syempre, retained earnings. So, ang retained earnings natin, etong nasa number 10, yung nakakredit na 2 million. So, kasama din yan sa shareholders' equity. So, double check ko lang if walang nakaligtaan. So, wala naman tayong nakaligtaan. So, ang total sum natin dito is 7,700,000. Tapos, pwede rin pala, no, na 7,700,000 yung ating total shareholders equity. So, kung para mas ma-emphasize din natin, kasi dito yung subscription receivable, pinagsama natin siya na ordinary tsaka preference. Pwede rin natin siyang paghiwalayan. Kaso kapag ganon, dapat dito sa journal entry natin, naka-emphasize din. Halimbawa ito kay number 4, yung subscription receivable dito, si number 4 kasi ay para siya sa subscription ng preference shares, so lalagyan mo din si subscription receivable ng word na preference. Ayan. Tapos nung nakasingil ka ng 400,000 kay number 5 yon, nakasingil ka ng 400,000 para sa subscription ng preference shares, lalagyan mo din siya ng word na preference. Tapos yung subscription naman para kay ordinary, dito yun kay number 8. Ayan, para kay ordinary share capital, ito naman, pwede mong lagyan ng word na ordinary para mas ma-emphasize din na magkahiwalay sila. Tapos, nung nasingil mo yung 40% niya kay number 9, lalagyan mo din to ng word na ordinary. Pwede din naman po yun. Para mas ma-emphasize mo dito sa subscription receivable, magkano yung para sa preference, magkano yung para sa ordinary. Kaya itong 1,050,000, if ever na ganun yung gagawin natin, pwede pa siyang mabigyan ng breakdown. So, kokopyahin ko lang dito, no? Ayan, para... So, itong si subscription receivable, delete natin siya kasi paghihiwalayin nga natin yung kay preference tsaka kay ordinary. So, ang subscription receivable ni preference, ito siya, 1 million sa debit, tapos mababawasan lang siya ng 400,000. So, magiging 600,000 yung subscription receivable ni preference shares. So, singit natin siya dito. So, magle-less tayo ng subscription receivable ng preference shares natin. Minus 600,000. Yung para naman kay ordinary, so ito yung para kay ordinary shares sa number 8 saka number 9. So, subscription receivable niya nung una is 750,000. So, 750,000 tapos nabawasan siya ng 300,000. So, 450,000 na lang siya. So, singit din natin dito. Sa may kasama na, syempre, ng ordinary shares kung gusto mo siyang gawing ganyan. So, subscription receivable. Tapos, ordinary. Minus din, 450,000. So, kapag ganyan yung ginawa mo, parehas lang din naman ang kalalabasan, 7,700,000. So, mas okay yata if ganun yung gawin natin na magkahiwalay yung subscription receivable ni ordinary tsaka ni preference shares para mas na-emphasize magkano yung para sa preference shares, magkano yung para sa ordinary shares. Pero parehas lang din naman ng kalalabasan for the total shareholders equity na 7,700,000. Ayan. So, ito yung una, yung hindi natin siya pinaghiwalay, isahan lang, subscription receivable. Sa pangalawa, nung pinaghiwalay natin, nilagyan natin ng ordinary, si subscription receivable at ng preference, ganun pa din, 7,700,000. So, next problem na tayo, problem 20-6. So, for problem 20-6, ito may mga dates na tayong susundin, no? So,
2 pages yung problem na yan. The instructions or requirements is to prepare journal entries to record the transaction. So, walang sinabi kung anong method yung gagamitin natin. Kung wala tayong makikita na any other paramdam kung anong method ang gagamitin, memorandum method na po yan. Tapos, present din daw natin yung shareholders equity on December 31, 2024. So let us read the problem. On January 1, 2024, Full House Company began operations and was authorized to issue 100,000 ordinary shares of 100 pesos par value and 50,000 convertible preference shares of 10% 100 pesos par value. So, ito ay nung na-authorize tayo. So, pwede natin siyang, since wala namang ibang paramdam kung anong method, pwede natin siyang gawa ng memorandum entry. So, memo entry. So, Full House Company was authorized to issue 100,000 ordinary shares of 100 pesos par value and 50,000 convertible. Ibig sabihin po pwede siyang ma-convert into malamang ordinary shares. Convertible preference shares of 10%, 100 pesos par value. So, dalawa ulit yung klase ng shares natin, no? Preference at saka ordinary. So, the following transactions involving shareholders' equity occurred during the first year of operation. So, unang taon pa lang niya ito. On January 1, issued 10,000 ordinary shares daw to promoters in exchange for land valued at 2,500,000 and services valued at 500,000. So, the property daw, itong land, had cost the promoters 1,800,000 3 years ago and was carried on the promoter's book at 1,500,000. So, nililito ka lang nitong mga yan, no? Kasi ang kailangan naman kapag ka-issuance ng shares in exchange for the land is yung fair value ng land natin. So, dun lang tayo sa fair value ng land natin na 2,500,000. Tapos, itong services na to na 500,000, malamang for organization expenses yan. Kasi promoters, kasama sila doon sa mga nag-promote, nagsimula nung corporation natin. So, yung fair value nyo din yung kailangan natin. So, on January 1, 2024, debit lang tayo ng land para sa kanyang fair value na 2,500,000 tapos para din sa services. So, gamitin natin yung account title na organization expenses for also 500,000. Ilang shares daw ang inisyo natin? 10,000 ordinary shares. So, emphasize din natin na ordinary share capital siya. Ordinary share capital. 10,000 shares multiply sa par value. Ang par value ng ordinary shares natin ay 100 pesos. So, 10,000 times 100 pesos. So, 1 million. So, magkano yung sobra dito sa credit side? Kasi sa debit, 2,500,000 siya, di ba? Ay, 2,500,000 and 500,000, 3 million yung total niya. So, ibig sabihin, kulang ka pa dito sa debit side ng 2 million. Para mag-balance yan, magiging tig 3 million sila. So, itong 2 million na kulang sa credit side, pasok lang natin siya kay share premium. So, share premium ordinary. Ayun, ganun lang naman siya. Ayusin ko lang to. So, next, February 20. Nung February 20 naman daw, issued 15,000 preference shares for 120 pesos per share. So, each share daw can be converted to 5 ordinary shares. Kasi nga, yung ating preference shares ay convertible siya, diba? So, the entity also paid 50,000 to an agent for selling the shares. So, for a while, yan. So, for February 20, ang na-issue naman po natin ay preference shares. So, 15,000 preference shares for 120 pesos each. So, wala pa namang sinasabi ito na in-exercise yung convertible feature ng preference shares natin. So, dun muna tayo sa mismong issuance niya. So, 15,000 shares
multiply natin sa issue price na 120 pesos per share. So, 15,000 times 120, 1,800,000. Tapos, ang preference shares natin ay meron siyang par value na 100 pesos. So, ang preference shares merong par value na 100 pesos, doon natin siya i-credit sa kanyang par value. So, preference share capital. So, 15,000 shares multiply sa par value na 100 pesos. So, pareha sila ng par value pala ng ordinary shares natin. So, double check ko nga ito kung tama. Yan. So, tama lang naman. Parehas talaga sila ng par value. So, 15,000 times 100 pesos na par value, that is 1,500,000. So, kulang na lang tayo ng 300,000 sa credit side. Ito naman yung mapupunta kay share premium preference. And take note no that on the same date, which is February 20, nagbayad din daw tayo ng 50,000 to an agent for selling the shares. So, kasama yan dun sa tinatawag natin na share issuance cost. Diba ang ruling sa share issuance cost, if meron kang share premium from the previous issuance, pwede mo siyang gamitin. So, meron naman tayong share premium preference dito sa kanya na lang natin ibabawas. So, bawasan natin si share premium preference from credit para mabawasan, ide-debit natin siya, 50,000. Tapos, credit tayo ng cash for also, 50,000. So, ganun kapag share issuance cost. Babawas mo muna siya sa share premium pag naubos na si share premium at kulang pa din sa retained earnings naman. Then, on March 10 daw, sold 25,000 ordinary shares for 260 pesos per share. Issue cost amounted to 200,000. So, nakapagbenta naman tayo ng ordinary shares. So, debit ng cash, 25,000 shares ito, tapos 260 pesos each. So, magkano yun? 25,000 times 260 pesos each, that is 6,500,000. Tapos, since nabenta na natin siya, fully paid na, credit tayo sa ordinary share capital. Ito at par value lang din siya. So, 25,000 shares, multiply mo sa par value na 100 pesos. So, 25,000 times 100, that is 2,500,000. Ibig sabihin, ang matitira sa credit side natin is 4 million. So, merong matitira sa credit side na 4 million sa natin ipapasok. Share premium ordinary. So, share premium ordinary. Tapos, may binayaran din na issuance or issue cost na 200,000. So, katulad kanina kay preference share, bawas mo lang din siya sa share premium. So, from credit dito, debit na natin si share premium ordinary para mabawasan siya ng issuance cost na 200,000. Tapos, credit lang ng cash for also 200,000 dahil nga magbabayad ka para sa issuance cost. So, next, April 1, sold 20,000 ordinary shares under subscription. So, under subscription pa ito at 350,000. So, no share certificates are issued until a subscription contract is paid in full. No cash was received. Kumbaga, subscription pa lang ito, no, yung naganap nung April 1. Wala pang natatanggap na cash at wala pa ding nasisingil sa kanya. So, debit tayo ng subscription receivable. Tapos, lagay na din natin na para siya sa ordinary shares. Katulad nung ginawa natin kanina, no? So, ito ay 20,000 shares. Ang liit na ng screen natin. Hindi na siya magkakasya. Ito ay 20,000 shares. Tapos, multiply sa subscription price na 350 pesos. So, yung subscription receivable ordinary, 20,000 shares po siya. Multiply mo sa subscription price na 350 pesos. So, 350 pesos each kasi siya. So, that is 7 million. Yan. So, ayan yung total subscription receivable natin. 7 million. Since wala pa nga daw na fully pay, nandoon pa lang siya sa subscribed ordinary share capital.
yung i-credit mo lang sa subscribe ordinary share capital at par value lang siya. So, at par value lang yung i-credit mo sa subscribe ordinary share capital. So, 20,000 shares, multiply mo sa par value na 100 pesos. Hindi yung buong 350 pesos, no? Kasi from the past illustrations, palaging at par value yung subscription. So, ito, more than par value na yung subscription. So, dapat sa subscribe ordinary share capital, hanggang par value lang siya. So, hanggang 100 pesos par value lang siya. So, 20,000 times 100, that is 2 million. So, saan natin ilalagay yung natitirang 5 million? Kasi nga hanggang par value lang pala yung dapat sa subscribe ordinary share capital. Kanina kasi laging nagkakataon, always at par value yung subscription. Ngayon, more than par value na siya. So, yung sobra na 5 million, sa share premium lang din. So, lagay mo lang din siya sa share premium ordinary for also 5 million pesos. Kahit hindi pa siya fully paid, nilalagay na siya sa share premium. Kahit na preference shares yan, ganun din. So, sa subscribe, hanggang par value lang, yung sobra, lalagay mo din sa share premium. July 15 naman daw, exchange 12,000 ordinary shares and 20,000 preference shares for a building with a fair value of 7 million. So, dalawa ang inisyo nating klase ng shares, ordinary at saka preference shares para sa building na merong fair value na 7 million. On the date of issuance, the ordinary share is quoted at 300 but the preference shares has no determinable fair value. Kasi since dalawa sila, di ba dapat magkakaroon ng proportion? Magkano yung mapupunta sa ordinary, magkano yung mapupunta sa preference shares. However, dito, ordinary shares lang yung merong market value or quoted price. Wala daw ma-determine na fair value ng mga preference shares natin. So, kapag walang fair value si preference shares, residual method ka lang. Kumbaga, uubusin mo muna lahat para kay ordinary, tapos yung matitira, ayun yung mapupunta para kay preference. So, the building daw was originally purchased for 6,500,000 by the owner and had a carrying amount of 4,800,000. So, ito, hindi mo naman kailangan yan, no? Kasi fair value naman ang kailangan mo kapag issuance ng shares, acquisition ng property through issuance ng shares. In addition daw, 10,000 ordinary shares were sold for 300 pesos per share on the same date. So, to signal lang na totoong 300 pesos per share yung market value or fair value ng ordinary shares natin during this time. So, compute muna natin. Computation muna tayo. Magkano yung mapupuntang halaga para sa ordinary shares. So, para sa ordinary shares nga po, since meron siyang market value na 300 pesos, so si 12,000 shares, multiply mo lang sa 300 pesos. So, ayan na yung mapupunta sa kanya, no? Residual method kasi dahil walang fair value yung preference shares natin. So, ang mapupunta sa kanya would be 3,600,000. Tapos, yung excess, ayun naman yung mapupunta sa ating preference shares. Kasi ang total niya, di ba? Ang total fair value would be 7 million. So, yung 3,400,000 mapupunta sa preference shares natin. Hindi ka kasi makakagawa ng fraction dahil nga wala namang fair value yung preference shares. So, ang mapupunta sa preference shares natin ay 3,400,000 para makuha natin yung total na 7 million. Yan. So, kapag nag-journal entry ka, this is on July 15, 2024. So, debit natin si building para sa kanyang fair value na 7 million. Credit tayo ng ordinary share capital. Ito hanggang par value lang siya, no? So, 12,000 shares multiply sa par value na 100 pesos. So, 12,000 ordinary shares multiply sa par value na 100 pesos. Parehas lang naman ang par value si preference tsaka si ordinary. So, this is 1,200,000. Kaso nga, sabi natin, yung total na value na dapat mapunta sa kanya is 3,600,000. So, may excess pa.
So, 3,600,000, 1,200,000 yung nalagay mo sa share capital. Yung excess na 2,400,000, mapupunta siya sa share premium. So, share premium ordinary. Lagay ko dito, 3.6 million minus 1.2 million para makuha mo si 2,400,000. Para naman sa preference shares, so meron tayong preference share capital. Ito ay at par value lang din. Ilang preference shares tayo? 20,000 preference shares. So, 20,000 shares, multiply mo lang din sa par value na 100 pesos. Kasi parehas nga lang ng par value si preference tsaka si ordinary. So, 20,000 times 100, 2 million naman siya. So, 2 million. Ang dapat sa preference share, 3,400,000. So, minus mo lang yung nilagay natin sa share capital, preference share capital na 2 million, yung excess niya na 1,400,000, ayun yung mapupunta kay share premium. So, ayun yung i-credit mo kay share premium preference. So, ito ay 3.4 million na total minus yung 2 million na nilagay kay preference share capital. So, ayun, balance yan. Ang total niyan sa credit, 7 million pa din. Equal doon sa balance sa fair value ng building natin. Then, in addition daw, di ba, nakapag-issue din ng 10,000 ordinary shares. So, same date yan, July 15, 2024. So, debit lang din tayo ng cash. Kasi, walang sinabi no, na subscription pa lang siya. Sabi, issued. Ibig sabihin, nabayaran na siya. So, debit tayo ng cash, 10,000 shares times 300 pesos per share. So, 10,000 times 300, that is 3 million. Tapos, credit ng ordinary share capital, ito ay at par value lang din. So, 10,000 shares multiply sa par value na 100 pesos. So, 10,000 times 100, that is 1 million. So, since ang total na halaga nga na natanggap natin ay 3 million, meron tayong sobra na 2 million na ilalagay natin sa share premium ordinary. Ayun. Ganun lang naman siya. Then next, August 1. August 1, received payments in full for half of the share subscription and partial payments on the rest of the subscription. Total cash received was 4,500,000. Share certificates were issued for the subscriptions paid in full. So kung maaalala natin, nung April 1, meron tayong subscription para doon sa 20,000 ordinary shares. So, para daw dito sa 20,000 ordinary shares na to, kalahati nito, kalahati niya, so 7 million yon, kalahati is 3,500,000 is nabayaran daw in full. So, half, receive payments in full for half of the share subscription. So, kung 20,000 shares, 10,000 shares yung nabayaran in full. Tapos, partial payments naman daw para doon sa rest ng subscription. Pero, ang total cash daw na natanggap is 4,500,000. So, ang journal entry mo dyan, singilin muna natin sila. So, debit tayo ng cash for 4,500,000. Tapos, credit tayo ng subscription receivable. Subscription receivable. Ordinary. For 4,500,000. And since half nga daw nung total shares na sinubscribe is nabayaran ng buo, so ang kalahati nga kasi nun is 10,000. Dito nga natin balikan. Yan. So, April 1 kasi 20,000 yung total na nasubscribe. So, sabi dun sa August 1, kalahati daw nito yung full payment. Kasi yung tira dun sa binayad is partial payment lang siya. So, para dun sa kalahati, so divided by 2, para sa kalahati na 10,000, kailangan mag-issue na tayo ng share certificates.
So, kailangan i-issue mo na siya. Ibig sabihin, from being a subscribed ordinary share capital, ayan, from being a subscribed ordinary share capital, dapat maging share capital na siya. Maging ordinary shares na siya. So, kalahati nung 20,000, so that is 10,000 shares. So, same date, August 1, 2024, bawasan mo na si subscribed ordinary share capital. Tapos, pasok na natin siya kay ordinary share capital. Dahil nga, fully paid na siya, no? Ito at par value lang din siya. So, 10,000 shares multiply sa par value na 100 pesos. So, that is 1 million. So, kalahati siya ng subscribe ordinary share capital. 2 million kasi yung buo, kalahati yung na fully pay, kalahati yung i-issue mo, so 1 million siya. Kasi nga nakapag-share premium na tayo dito, no? Kahit subscription pa lang. Ganun po talaga, kahit subscription pa lang, dapat meron ka ng share premium if ever nasusobra yung subscription doon sa kanyang par value. So, these are the journal entries for August 1. Then, pagdating daw ng August 31, receive notice from holders of share subscriptions for 5,000 shares that they would not pay further on the subscription because the price of the share had fallen to 190 pesos per share. Kumbaga, dito sa mga nag-subscribe, 20,000 nga kasi yung total subscriptions natin, 10,000 doon na fully pay na. So, meron pang natitirang 10,000 pa. So, the amount, sa natitirang 10,000 pa, 5,000 doon, 5,000 shares, sinabi na, ay hindi na namin fully paid yan, hindi na namin mababayaran pa kasi nga, mas bumaba yung halaga ng shares natin. Na-subscribe kasi yon parang for 350 pesos per share. So, yung amount still due daw on those contracts was 1,500,000. Amounts previously paid on the contracts are forfeited according to the agreement. So, forfeited, ibig sabihin, hindi na natin ibabalik sa kanila yung nabayad na nila. So, hindi na natin ibabalik sa kanila yung nabayad na nila. Ayun po yung ibig sabihin ng forfeited. So, ang gagawin natin dito, since 5,000 shares nga daw po yung hindi na mababayaran, dapat alisin na rin natin siya sa pagiging subscribe. So, aalisin mo na siya sa pagiging subscribe together with the share premium, no, na inilagay natin sa kanya. Kasi kung maaalala nyo, nung April 1, naglagay na din tayo ng share premium sa kanya. Ito, meron ng share premium ordinary. So, alisin mo muna yun sa subscribe niya, nung 5,000 shares na yon. So, alisin natin yung subscribe ordinary share capital, debit din natin siya. So, ito ay 5,000 shares. 5,000 shares lang. Naka at par value lang naman yan sa subscribe. So, multiply mo siya sa par value na 100 pesos. So, 5,000 times 100, that is 500,000. Tapos, dapat alisin mo din yung share premium niya. So, dapat alisin mo din yung share premium ordinary. Kasi nakapag-credit ka kanina, no? So, ang total na halaga kasi niya nung April 1 is 350 pesos per share. So, po pwede na 350 minus natin yung par value na 100, sa 250 ka magbase. So, po pwedeng 250 pesos na sobra, multiply mo doon sa bilang ng shares na 5,000. So, pwedeng ganon. Pwedeng 5,000 times 250 pesos. Kasi 350 yung total subscription price. Makukuha mo 1,250,000. Pwede ring i-proportion mo dito. 5 million yung total share premium ordinary natin nung April 1. So, 5 million para siya sa 20,000 shares. So, kukunin mo lang yung para sa 5,000 kasi 5,000 lang naman yung nag-abiso na hindi na sila mababayaran. So, 5,000 divided by the total para dun sa 5 million na 20,000. So, parehas lang naman. 1,250,000 din naman ang kalalabasan. So, kahit ano po doon, no? Tapos, since hindi na nga siya mababayaran, tatanggalin na din natin yung subscription receivable niya. Yung amount still due daw dito, ito yung kanyang subscription receivable, is 1,500,000. So, tatanggalin mo na yon si subscription receivable. Ordinary. Credit mo siya. 1,500,000. Kasi nga, hindi na daw siya mababayaran. So, kulang tayo.
Ayan, kung mapapansin mo, yung nasa debit natin, ang total niya 1,750,000. Sa credit, 1,500,000. Kulang ka dito ng 250,000. Yung kulang mo na 250,000, ilalagay mo lang siya sa share premium. So, share premium para doon sa forfeited shares. Ayan. Para alam mo kung saan nanggaling si share premium mo. So, kapag ka may nag-abiso na hindi makakabayad, aalisin mo siya sa subscribed share capital, yung kanyang par value, tapos pati na rin yung share premium na allotted or applicable para dun sa 5,000 shares, aalisin mo din siya. Then, i-remove mo na din si subscription receivable na outstanding kasi nga hindi na siya mababayaran, that is 1,500,000. Yung tira, ilalagay mo sa share premium para sa forfeited shares natin. Ganun po kapag may nag-abiso na hindi makakabayad. Then for December 31, net income for the first year of operations was 3 million. So katulad lang din kanina, isasara lang natin siya kay retained earnings. So debit ka ng income summary, 3 million. Since net income yan, madadagdagan si retained earnings for also 3 million pesos. So ayan na ang journal entries natin for 2024. Ang next requirement is to prepare daw natin or present daw natin yung shareholders equity as of December 31, 2024. So, present natin si shareholders equity as of December 31, 2024. So, mag-start tayo with our ordinary shares or ordinary share capital. So, kunin lang natin yung mga balanse niya, no? So, maghahanap na naman tayo. Ordinary share capital muna. So, ito. So, meron siyang 1 million noong January 1. Tapos, ordinary share capital, March 10, meron siyang 2,500,000. Ano pa? Ito, subscribe to, hindi pa siya kasama kasi ang hinahanap natin, ordinary share capital pa lang. Ito, July 15, meron tayong 1,200,000. Tapos, July 15 din, meron tayong 1 million. And, ordinary share capital, August 1, meron tayong 1 million. Ano pa? Wala na, ayun lang. So, ang total ordinary share capital natin, 6,700,000. Tapos, meron din tayong subscribe, di ba? Subscribe ordinary share capital. So, kunin natin magkano din yung balanse ng subscribe ordinary share capital natin. So, hanapin natin si subscribe ordinary share capital. So, April 1, meron siyang balanse na 2 milyon sa credit. Tapos, nung August 1, nakapag-issue tayo ng 1 milyon. So, binawasan natin siya. So, 1 million na lang siya. Tapos, nung August 31, yung merong nag-cancel. So, binawasan din natin siya ng 500,000. So, 500,000 na lang si subscribe ordinary share capital. Yan. Tapos, meron din tayong share premium para sa ating ordinary shares. So, ordinary shares muna yung inuuna natin. So, meron tayong 2 million nung January 1. Share premium ordinary. March 10, meron tayong 4 million. Tapos, nagbawas tayo ng 200,000 sa kanya. Ayan, nag-debit tayo ng 200,000. Tapos, nung April 1, nadagdagan siya ng 5 million. And then, nung July 15, nadagdagan siya ng 2,400,000. Tapos, nadagdagan din siya, same date, ng mali ng pagkakapindot. Nadagdagan din siya ng 2 million. So, plus 2 million. Yan. And then, August 31, nabawasan siya. Nabawasan siya ng 1,250,000. So, ang balanse niya is 13,950,000. So, i-double check ko pa naman yan mamaya. So, 13,950,000. Tapos, meron din tayong subscription receivable para sa ating ordinary shares. Ayan, nililess yan, si subscription receivable.
So, kunin natin magkano si subscription receivable. So, start siya ng 7 million. Ayan. Tapos, nabawasan siya ng 4,500,000. Nagka-credit tayo. Tapos, nabawasan din siya ng 1,500,000. So, ang subscription receivable na lang natin is 1 million na lang siya. So, nakaless siya, no? Then, punta naman tayo sa mga preference share. So, preference share capital. Magkano ang preference share capital mo? Isa-isahin mo rin. So, start ka ng 1,500,000 noong February 20. Preference share capital, asan pa ba? Dagdag ng 2 million noong July 15. Meron pa ba? Preference share capital? Wala na. So, ang preference share capital natin is 3,500,000. Wala yata tayong subscription ng preference share. So, punta na tayo doon sa share premium preference. So, ang share premium preference naman natin, so, noong February 20, meron tayong 300,000. Kaso, nagbayad ng issuance cost, mababawasan siya ngayon ng 50,000. And then, noong July 15, meron tayong share premium preference na 1,400,000. So, I think that's it para sa share premium preference natin. 1,650,000. Tapos, retained earnings, syempre, wag natin kakalimutan, meron tayong 3 million noong December 31. So, double check ko lang if walang nakaligtaan. So, ito yung hindi pa natin nasasama, si share premium, forfeited share. So, dito natin siya ilagay. Bago yung retained earnings. Karaniwan kasi dinudulo, no, si retained earnings. Ito pala hindi pa natin nasasama. Share premium forfeited shares. So, meron pa tayong 250,000 dyan. Yan. So, ayun. Ayun lang na may nakalimutan natin upon rechecking. So, let's get the total na. Total shareholders equity. So, wag kakalimutan na si share premium forfeited shares. Kasi nga pala may na-forfeit tayo noong August 31. So, total shareholders equity. Ang total shareholders equity natin, plus minus mo lang yan, that is 28,550,000. So, that is our total shareholders equity. Make sure mo lang na lahat ng kasama sa shareholders equity ay napabilang mo dito or nailista mo dito. So, upon checking nga, ito yung din natin na isama, 250,000 na share premium forfeited shares. So, that's it for problem 20-6. So, next problem. So, next tayo, problem 20-7. So, Sun Company provided the following data at current year end. So, meron tayong preference share capital, share premium, ordinary share capital, share premium, as well as retained earnings. So, for requirement number 1, prepare daw tayo ng journal entry assuming that 5,000 shares, so 5,000 preference shares are converted. So, dito, eto kasing 5 million na to para siya sa 50,000 shares. So, ang i-journalize natin, 5,000 shares lang. So, pwede daw siya sa letter A scenario, converted into preference shares are convertible into ordinary share on a share-for-share basis. When we say share-for-share basis, isang preference share katumbas ng isa lang din na ordinary share. So, unahin na natin yun. Isang preference share katumbas ng isa lang din na ordinary share. So, 5,000 preference shares lang, no, ang ating i-convert. So, kapag kinonvert natin si preference share, aalisin natin siya sa pagiging isang preference share capital. So, aalisin mo siya, preference share capital. So, 5,000 shares lang daw. 5,000 shares, multiply natin sa par value ng preference shares. Ang par value ng preference shares ay 100 pesos. So, ayan yung tatanggalin natin sa preference share capital. 5,000 times 100. So, that is 500,000. Siyempre, tatanggalin din natin yung kasama niya na share premium. So,
So, tatanggalin natin yung kasama niya na share premium. So, share premium preference. So, meron siyang total na 500,000, no? Kaso yung 500,000 na yan, para siya sa 50,000 shares. Ang kailangan lang natin, para sa 5,000 shares na i-convert. So, kunin lang natin yung proportion niya. So, 500,000, kunin mo lang yung para sa 5K. So, 5K divided by the total na 50,000 preference shares. So, 500,000 na share premium times 5 divided by 50, ang dapat lang na mawala sa kanya ay 50,000. Dapat lang mawala sa share premium. Kaya kinredit mo yan. Tapos mapapalitan siya ng ordinary shares. Share for share basis lang daw po kasi ito, no? So, share for share basis. So, isang preference share mapapalitan lang din ng isang ordinary share. So, credit natin dito, ordinary share capital. So, yung 5,000 preference shares mo, mapapalitan lang din ng 5,000 share capital. So, 5,000 shares, multiply natin sa par value ng ordinary share capital natin na 50 pesos. So, multiply mo siya. So, 5,000 times, sobra na 0, 5,000 times par value na 50 pesos. So, that is 250,000. So, magkukulang tayo sa credit side natin kasi sa debit 550 ang total niya, di ba? Tapos, sa debit 550, sa credit 250 lang. So, kulang pa tayo dito ng 300,000. Yung kulang natin na 300,000, papasok lang natin siya sa share premium ordinary. Ayun, ganun. So, pag share for share basis, tatanggalin mo lahat ng preference share kasama yung share premium niya. Tapos, papalitan mo lang siya ng ordinary share. Parehas lang. 5,000 na preference share kapalit ng 5,000 na ordinary share. Sa letter B naman, each preference share daw is convertible into 4 ordinary shares. So, each preference share is convertible into 4 ordinary share. So, tatanggalin mo lang ulit si preference share. Ganito lang ulit siya. Ayan lang ulit yung mga halaga na kailangan natin para sa pagtatanggal sa kanya. Tanggalin mo yung par value, tapos tanggalin mo yung share premium na applicable para dun sa 5,000 shares. Tapos, kapalit daw ay isang preference share kapalit 4 na ordinary share. So, credit ka ng ordinary share capital. So, kung 5,000 ang preference share mo, mapapalitan siya ng 4 na ordinary shares. So, ibig sabihin, 20,000 ordinary shares yung mapapalit. Multiply lang natin sa par value na 50 pesos. So, times 50 pesos. So, that is 1 million. So, 1 million yung ordinary share capital na makikredit natin. Saan naman tayo kulang? Kulang naman tayo sa debit side. So, magkanong kulang natin? Ang nasa debit mo pa lang kasi is 550,000. So, kulang ka pa ng 450,000. Yung kulang natin, saan natin ipapasok? Retained earnings. So, lagay mo lang siya kay retained earnings. Kaya yung retained earnings natin na 2 milyon, mababawasan siya ngayon ng 450,000. Yan, so that's it. Ganyan lang pag convertible yung shares natin. Sa requirement number 2 naman, prepare daw natin yung journal entries natin assuming the 5,000 preference shares are callable. So, eto naman, callable naman sila. Kanina, convertible eh. And called in for payment at first, 120 pesos, second, 80 pesos. Ayan. So, 5,000 preference shares lang din yung kinol for payment. Pagka kinol sila for payment, ika-cancel mo din sila. So, ito lang din yung ika-cancel mo, yung kanyang par value na 100 pesos each. So, 500,000 ang total, tapos yung kanya ding share premium. So, ayan lang din yung ika-cancel natin, no? Tapos, bayad tayo ng cash. Una, 120 pesos each yung ibabayad natin. Kasi nga, kinol in for payment siya. Dahil callable daw po siya. So, 5,000 shares multiply by 120 pesos. Di ko pala nalagay yung amount nito. 500,000 and 50,000. Same way ng pagkuha kanina. So, 120 yung babayad bawat share. So, total niya 600,000.
So, 600,000. So, yung nasa credit natin ay total lang na 500, ay debit, total na 550,000, 600,000 yung nasa credit. So, kulang ka pa dito ng 50,000. Yung kulang natin na 50,000, bawas lang din natin kay retained earnings. Ayan. So, ganun lang for A. For letter B naman, ang pinagkaiba lang is 80 pesos na lang yung babayaran na cash. Pero yung ika-cancel natin, 5,000 shares pa rin. Kaya ayan pa rin yung halaga nila. Tapos yung babayaran lang na cash ay 80 pesos. Kaya 5,000 shares, multiply lang natin sa 80 pesos. So, 5,000 times 80. That is 400,000. So, for a while, so, ibig sabihin, 400,000 lang yung cash na mailalabas natin. So, sa credit naman tayo kulang kasi 550 yung nasa debit natin, sa credit natin, 400 lang. So, kulang siya ng 150,000 para magbalanse. So, pag credit ang nasa kulang, sa share premium mo siya ilalagay. So, lagay natin is redemption. Share premium redemption dahil with regards siya doon sa pagko-call or pagre-redeem ng ating preference shares. So, that's it for problem 20-7. About siya sa conversion ng preference share at saka na rin sa redemption ng preference share natin. So, i-credit mo lang, yung tatanggalin or yung ibabawas na preference share, tapos papalitan mo, i-credit mo yung ipapalit sa kanya. Kapag redemption, credit ka ng cash, ganyan. Tapos pagka sobra sa credit sa share premium. Pag kulang or mali yung term, pagka kulang sa credit sa share premium, yung kanyang effect. Kapag ka naman kulang sa debit, pag kulang sa debit naman sa retained earnings naman, yung kanyang effect. Ganon. So, next problem tayo. Mali pala ako nang napaglagyan. So, next problem tayo. So, last problem na, problem 20-9. So, for problem 20-9, we are required to prepare journal entries for 2024, 2025, tapos present din natin yung shareholders' equity ng 2024 and 2025. So, on January 1, 2024, Pen Company began operations by issuing at 15 pesos per share. So, 15 pesos yung issue price. 1/2 of the 950,000 ordinary shares of 10 pesos par value that had been authorized for sale. So, kumbaga, kalahati nitong 950,000 na authorized na pwede natin i-issue na ordinary shares, half niyan ay na-issue natin for 15 pesos per share. So, kalahati ng 950,000. 950,000 divide lang natin by 2, that is 475,000. So, January 1, 2024 yan nangyari, no? So, debit tayo ng cash, 475,000 shares. Multiply lang natin by the issue price na 15 pesos. So, ito kasi yung kanyang issue price, 15 pesos. So, times 15. So, that is 7,125,000. So, 7,125,000. Yan. Tapos, credit tayo sa ordinary share capital. Ordinary share capital. Ito hanggang par value lang, no? Kaya, 475,000 shares, multiply lang natin sa par value niya na 10 pesos. Ito kasi ang kanyang par value, 10 pesos. So, 475,000 shares times 10 pesos, that is 4,750,000. Tapos yung sobra, kasi 7,125,000 yung nasa debit, sa credit natin, 4,750,000, kulang tayo ng 2,375,000 sa credit, pasok lang natin siya sa share premium ordinary. So, pasok mo siya sa share premium ordinary. In addition daw, the entity had 500,000 authorized preference shares of 5 pesos par value. So, authorized pa lang naman. Wala naman sinabing nakapag-issue ka. At the same time, during 2024, the entity had 1,025,000 of net income.
So, kumbaga, ayan yung kinita natin, no? Iko-close lang natin siya sa retained earnings. So, debit ka lang ng income summary, 1,025,000, tapos credit tayo ng retained earnings. Also, 1,025,000. Retained earnings. 1,025,000. Ayan. Tapos, declared and paid dividend daw na 230,000. So, nagdeklara ka, tapos nagbayad ka na rin naman. Kapag ka declared and paid, pwedeng diretsyo, agad-agad, ibawas mo na lang siya sa retained earnings. So, retained earnings, bawas mo siya. Retained earnings. 230,000. Tapos, credit ka ng cash. Kasi cash dividends naman yung pinambayad mo. 230,000. Kapag ka kasi yung normal, di ba, meron ka pang date of declaration tsaka date of payment. Kung date of declaration yan, date of declaration, kung nag-declare ka pa lang, ang tamang journal entry talaga, debit ka ng retained earnings, 230,000, tapos credit ka ng cash dividends payable. Yan. 230,000. Tapos kapag ka binayaran mo siya, date of payment, debit mo naman si cash dividends payable, parang nagbabayad ka lang din ng utang, 230,000. Tapos credit ka ng cash, also 230,000 kasi binayaran mo na siya. So ganito talaga yung kanyang journal entry. Ayan. So eto kapag ka nag-single entry ka sa kanya. Ganito po talaga dapat siya, no? Sa date of declaration, babawas mo siya kay retained earnings, tapos mag-establish ka ng dividends payable. Pag binayaran mo siya, alisin mo si dividends payable, maglabas ka ng cash. But since sabi dito, declared and paid, ibig sabihin, nagdeklara, binayaran agad-agad, pwede ka nang hindi dumaan kay cash dividends payable. Kasi kung makikita mo, nag-cancel out din naman siya, di ba? Kaya pwedeng ganito na lang. Debit mo na lang si retained earnings, credit ka na lang ng cash. Kasi on the same date, nagdeklara tsaka nagbayad ka ng dividends. Pwedeng ganyan na lang po siya. Pero kung binigay sa'yo yung date of declaration, dapat ganito yung journal entry mo. Yan, kung hiwala yung date of declaration, dapat ganyan yung journal entry mo. Tapos sa date of payment, ganito naman. So, eto na lang yung i-consider natin. Di ko nabuburahin to, no? Para alam nyo na kapag magkaiba yung date of declaration and date of payment, dapat ganyan yung journal entry. So, these are the journal entries for 2024. Next, journal entries naman for 2025. So, during 2025, the entity had the following transactions. So, January 15, issued 100,000 ordinary shares for 17 pesos per share. So, January 15, 2025. So, debit tayo ng cash, 100,000 shares, tapos 17 pesos per share daw siya. So, 100,000 times 17 pesos, that is 1,700,000. So, credit lang tayo sa ordinary share capital, ito at par value lang. So, 100,000 shares multiply sa par value na 10 pesos. So, 100,000 times 10 pesos, that is 1 million. So, yung kulang sa credit, 700,000, sa share premium siya. So, share premium, ordinary. Then, pagdating din ng January 15, on the same date, 150,000 preference shares naman ang na-issue for 8 pesos per share. So, preference share naman ito. So, debit cash, 150,000 shares, multiply natin sa 8 pesos per share. So, 150,000 times 8 pesos, that is 1,200,000. Ang preference share natin, credit preference share capital, 150,000 shares. Ang par value niya lang, I think, is 5 pesos. Ayan, ito lang siya. 5 pesos per share lang siya. Kaya 150,000 times 5 pesos, 750,000. Yung kulang sa credit, ang kulang sa credit ay 12 minus 750, 450,000. So, ang kulang sa credit, 450,000. Diyan si share premium preference.
So, 450,000. Then, pagdating ng June 30, authorize the purchase of a custom-made machine to be delivered in January 2026. So, nag-authorize ka pa lang naman, no, na, meron tayong bibilhin na custom-made machine. Tapos, sa January 2026 pa lang naman siya i-deliver. So, eto, memo entry lang siya. Kasi wala pa namang actual transaction, hindi ka pa naman nagbabayad, tapos hindi mo pa rin naman natatanggap yung machine. Then on October 31, issue additional 50,000 preference share for 9 pesos each. So October 31, 2025. Ito 2025 din pala to. Mali ng pagkakatype. 2026 yung delivery pero 2025 yung memo entry. So, dito October 31, 50,000 preference shares. 9 pesos each. So, 50,000 shares, multiply lang natin sa 9 pesos. So, 50,000 times 9. That is 450,000. Tapos, credit lang, preference, share capital. Ito at par value lang din. So, 50,000 shares multiply sa par value na 50 pesos. Kasi 50 pesos, 5 pesos lang yung par value ng preference shares natin. So, 250,000. So, kulang ng 200,000 sa credit side, share premium, preference lang siya. Then, on December 31, reported 1,215,000 of net income and declared on December 31 a cash dividend of 635,000 to ordinary shareholders to be paid on February 1, 2026. So, ito makikita mo, magkaiba na yung date of payment tsaka yung date of declaration. So, December 31, 2025, para muna sa net income. So, debit muna si income summary, 1,215,000, tapos credit retained earnings. Pag net income na, mapapataas niya si retained earnings, kaya i-credit mo. Pag net loss, mapapababa si retained earnings. So, ide-debit mo naman si retained earnings if ever na loss. Tapos, ayun nga, magkahiwala yung date ng declaration sa date of payment. Ang date of declaration, December 31, pero February 1 mo pa siya babayaran. Kaya ganito yung magiging journal entry mo sa kanya. So, debit ka ng retained earnings, tapos credit ng cash dividends payable. So, merong maiiwan na payable sa'yo, no? Kasi nga hindi ka pa nakakapagbayad. The following year ka pa, February 1, 2026 ka pa magbabayad. 635,000. So, that's it. That's the journal entry naman for 2025. Ang next requirement natin, present naman daw natin yung shareholders equity December 31, 2024 and December 31, 2025. So, gawin natin dito, start tayo nung pang December 31, 2024 muna. So, as of December 31, 2024, ito lang naman yung journal entry natin. So, meron tayong ordinary share capital na 4,750,000 at share premium na 2,375,000. So, lagay lang natin dito yan. Ordinary share capital, 4,750,000. Tapos, share premium, ordinary, 2,375. So, double check. Tama naman. Tapos, for the retained earnings, bawas natin yan, minus natin. So, net income mo is 1,025,000. Bawasan mo nung dividends na dineklara at binayaran na 230,000. So, 795,000 na lang yung retained earnings natin. So, 795. Kaya ito lang transaction ng 2024, ang total shareholders equity natin for December 31, 2024 would be 4,750 plus 2,375 plus 795, ito siya, 7,920,000. So, double roll natin. Take note no na shareholders equity is a permanent account. Ibig sabihin kung magko-compute tayo ng para sa December 31, 2025, dala-dala nila yung mga balanse na yan.
Kaya si ordinary share capital, mag-i-start ka na ng 4,750,000. Saka mo i-consider yung nangyari for 2025. Kasi mga permanent account yan, kaya yung mga balances na dadala. So, start ka 2025, ito, ordinary share capital ito, no? So, 4,750 yung start mong balanse, plus mo si 1 million noong January 15. Tapos, ano pa ang ordinary share capital? Wala na. So, ito ang ordinary share capital natin, 5,750,000. Tapos, share premium ordinary naman. So, start ka din dun sa balance niya na 2,375,000. Ayan yung magiging balance na noong January 1, 2025. Tapos, consider mo yung nangyari ng 2025. So, meron kang share premium na 700,000 ordinary. Ano pa? Wala na, ayun lang. So, 3,075,000 siya. Tapos madadagdagan kasi magkakaroon na tayo ng preference share capital. Si preference share capital, wala siyang balance noong 2024, no? Ngayon lang siyang 2025. So, noong January 15, meron kang 750,000. October 31, madadagdagan siya ng 250,000. Kaya 1 million yung ating preference share capital. Tapos, meron ka ding share premium for the preference share. Ang share premium for the preference share, wala din noong 2024, but for 2025, noong January 15, meron kang 450,000. Tapos, nadagdagan pa siya ng 200,000 noong October 31. Kaya, ang total niya ay 650,000. For the retained earnings naman, start ka with the balance na 795,000 kasi maki-carry forward niya din yan, no? Tapos, hanapin natin yung merong retained earnings for 2025. So, ito, credit 1215. So, plus natin. Tapos, nagbawas ng 635,000 para dun sa declaration ng dividend. So, 1,375,000 siya. So, double check ko lang if merong nakaligtaan na number or amount or any other account title. So, wala naman tayo nakaligtaan. So, ito na yung total nun. So, kunin lang natin yung total shareholders equity. Ang total shareholders equity natin, ito, 11,850,000. Tapos, double roll lang din natin siya. So, that's it for problem 20-9. So, yung mga in-skip natin, no, sagutan nyo na lang yun on your own. Medyo marami naman tayong nasagutan. Ilan lang naman yung na-skip natin, such as 20-3, 20-5, and 20-8. Tatlo lang naman pala yung na-skip natin. So, that's it for Chapter 20, sample problems natin. I will be posting na lang yung mga sagot for the multiple choice questions for Chapter 20 dun sa Google Classroom natin. So, if you have any question, you can message me na lang po. Thank you and God bless.